Hello guys, it's me again, Pinay Girl, and welcome back to my YouTube channel. Today's video, wala pong work si Pinay Girl, as you can see, nasa bahay lang po ako. Wala pa akong ginawa kundi lang maglinis, magluto, maglaba, at ngayon, nakaligo na rin ako sa wakas. Wala po akong work, yung husband ko nasa trabaho pa, hinihintay ko na lang. Kaya dito na lang muna ako sa bahay mag-isa. Kahapon nag-hike kami ni Habi, gabi na, pero naligaw po kami guys, hindi ko pa na-upload, no? Kasi nga yung hinahanap naming waterfalls hindi namin matagpuan dahil yung binigay na address ay nahihirapan kami. Ang nangyari kahapon guys, nag-adventure kami ni Happy, pinuntahan namin yung waterfalls, kaso nga lang hindi namin matagpuan, tinuro lang ng GPS na doon daw matatagpuan, pero wala naman, hindi lahat sa GPS ay totoo talaga. Kaya bumalik kami ni Happy, mga 12 AM na po kami nakauwi, kaya sobrang pagod po ako. Yung hubby ko nagtrabaho, pero ilang oras lang siyang nakatulog. Kaya today, dito lang muna kami sa bahay, walang hike, magpapahinga muna at make sure sa susunod, siguraduhin na namin yung address kasi lagi na lang kami naliligaw. Minsan kasi mali yung mga information na ibibigay sa atin, no? Ituturo ng GPS, ng nasa Google. Pagdating mo doon ay hindi naman pala, maling direction. Kaya hindi lahat totoo guys. Hindi ko pa na-upload yung video namin kahapon kung anong nangyari. Takot na takot ako sa kagubatan. Parang may bears na nakita namin. Kaya takbo ako ng takbo. Wala akong oras makapag-edit kahapon kasi nakauwi kami 12 AM na talaga. Sobrang pagod. Tapos disappointed pa ako kasi nga hindi namin makita yung waterfalls. Baka ma-upload ko yun tomorrow. Actually guys, 3 hours po ang biyahe namin papunta ng waterfalls. Yung husband ko galing pa sa trabaho, then nakarating kami mga 8 PM na. Pagdating namin doon ay maling direksyon ang tinuro ng GPS. Sobrang disappointed kaming dalawa. How much more yung husband ko ang nagda-drive. Siyempre galing siya sa trabaho, diretso kami pupunta ng waterfalls. Inisip ko din po yung husband ko kahapon at yun, nag-enjoy na lang kami doon sa kagubatan. Tapos takbo ng takbo dahil madilim na. Wala na kaming time na hanapin yung waterfall kasi naaabotin na kami ng 12 PM or 11 PM sa gabi. Kaya bumalik kami, nagbiyahe ulit ng 3 hours para makauwi kasi wala kaming mga dalang tent, hindi kami pwede matulog doon dahil may work din yung husband ko, kailangan namin makauwi. Next time, siguraduhin na namin nasa tamang direction kami. Nandun na talaga kami sa Wallop Creek Falls. Malaki po yun kasi hindi namin agad matagpuan dahil napalibutan po yun ng lake. So, wala kaming oras hanapin pa at wala ding signal doon at yung GPS hindi din nag-work kapag walang signal. Kaya napakahirap. Next time, magdadala kami ng mapa or kahit ano na makatulong at siguraduhin namin pagbalik namin doon next Monday, nasa tamang direction na kami. Para hindi po sayang yung effort namin, pagod, gastos sa gasolina, then wala lang naman. Yun, kaya sinishare ko lang po ang nangyari sa amin kahapon. Hindi naman kami naligaw kahapon. Nahihirapan lang kaming maghanap kung nasaan yung tamang trail papunta ng falls kasi wala pong nakalagay na sign na dito ka na direction. Kailangan mo lang alamin bago ka pupunta doon para dire-diretso ang pagpunta mo. Dahil kung hindi mo alam, maliligaw ka talaga. Kasi yung direction na nakita namin ay sa lake lang yung kaya kahit anong lakad namin, hindi na makikita yung falls. Then, abutan na kami ng gabi. Kaya, yun ang nangyari. Umuwi na lang kami. Naikwento ko lang yung experience namin kahapon. Pero, masaya naman kasi magkasama kami ng husband ko para pareho kaming maligaw. Then, pag-usapan natin muli ang sister ko na si Marie Lassen, no? Pasensya na guys, napahaba ang ating kwentuhan bago mag-umpisa, chismis muna. And this video, merong nagtatanong kung saan nga ba manganganak si Marie Lassen. Alam naman ng lahat na buntis yung kapatid ko, no? Itong tanong na ito ay super easy lang talaga itong sagutin. Ayaw ko sanang sagutin pa dahil sobrang busy ako sa buhay ko, dito sa Amerika, sa trabaho, sa aming pagka-adventure. Focus po ako sa aking buhay, hindi focus sa iba. Charot. Yun, ang pagbubuntis ni Maria Lassen, masaya po ako sa
good news na magkaroon na siya ng pangalawang anak, no? Dahil yun po talaga ang pangarap niya na masundan si Sylvester. Yung tanong naman kung saan siya manganganak, sinasabi nila dito daw sa Amerika or kaya sa Pilipinas. Hindi po mangyayari na dito si Marilasin manganak sa Amerika or kaya sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Dahil nandun po ang buhay niya sa Australia, nandun yung pamilya niya at may bahay sila doon. At imposible naman na pupunta lang dito sa Amerika para manganak, then uuwi sa Pilipinas para manganak. Hindi po yun madaling gawin, lalo na pag buntis ka, magta-travel ka. Kahit naman siguro, kapag buntis ka, ayaw mong mag-travel dahil nga nagbabago ang ating katawan, minsan yung mood natin, napaka-komplikado yung gawin. And then, dito naman sa Amerika, kapag pupunta ka lang mga anak, hindi po pwede yun. Isa na doon ay kailangan mo ng visa, hindi basta-basta lang pupunta dito sa kay Pinay Girl at dyan ako mga anak. Hindi po kailangan nyo po ng proseso. Kung sa Pilipinas naman uuwi yung sister ko, oo, mabilis kasi nga taga doon naman yung sister ko sa atin, mabilis lang. Pero, bakit naman siya uuwi? Ang buhay niya nandun sa Australia, may bahay sila at may magandang opportunity para sa anak niya. Okay lang naman ito na tanong, wala namang problema. Pero sa tingin nyo, uuwi kaya si Maria Lassen sa Pilipinas para lang manganak? Or dito sa Amerika pupunta para dito manganak? Di ba napakahirap? Kahit nga kayo sa sitwasyon niya, hindi mangyayari yun. Meron ding iba na uuwi sa Pinas para manganak. Depende po yun. Pero sa isip ko, hindi yun uuwi yung sister ko. Kasi may bahay sila sa Australia. Nandun yung husband niya, nandun yung trabaho. Lahat nandun sa Australia. Ano pa bang uuwiin niya? Wala silang bahay sa Pilipinas. Kasi nga nasa Australia. Doon, magkasama ang kanyang pamilya. Nag-aaral yung anak niya. 'Di ba? Alam na natin ang sagot na hindi mangyayari iyon. Hindi din pwede na magta-travel-travel kang mag-isa, tapos buntis ka pa, manganganak ka na. Bawal po yun. Dapat nasa bahay ka lang nagpapahinga, lalo na masilan din ang pagbubuntis ng sister ko. Kaya ayaw ko din ma-stress siya habang buntis, no? Sinasabihan ko din siya lagi na mag-ingat sa pagbubuntis, mahirap na kapag may mangyari, 'di ba? Ganun po kasi ang pagbubuntis, hindi lahat ay okay lang. Merong nagbubuntis na mahirap ang pinagdaanan, hindi po pare-pareho. Na-experience ko din yan noon nung nagbuntis ako sa una kong anak. Napakahirap din yung sitwasyon kong mabuntis. Kaya medyo may trauma pa din ako hanggang ngayon. Ako guys, ilang taon na ang lumipas, mga 8 years na ata, no? May takot pa rin ako sa pagbubuntis dahil nga may mga na-experience akong hindi maganda noon. Kaya sinasabi ko sa husband ko na kung mangyari man mabuntis ako, dapat handa ang sarili ko. Hindi lang yung magpabuntis-buntis na ako, tapos hindi pa ako handa. 'Di ba? Kailangan mo ihanda din ang sarili mo. Kahit sabihin naman nila na ilang taon na kami ng husband ko, kailangan na namin mga anak, darating din yung panahon na ibibigay sa amin at handa na ako sa aking sarili dahil hindi naman lalaki ang magbubuntis, tayo namang mga babae, di ba? Kaya okay lang yung lalaki, ang babae talaga ang mas grabe kung iisipin, no? Dahil magbubuntis tayo ng 9 months, may mga mangyayari pa sa ating mga katawan, magbabago pa yung pagkain natin, lahat ma-experience natin. Yung mga lalaki, minsan hindi tayo naiintindihan kung bakit nagbabago yung mood natin kapag tayo ay nagbubuntis. Yun ang ayaw ko muna talagang ma-experience sa aking sarili. Dahil gusto ko pang mag-enjoy, mag-travel, mag-adventure. Mahirap na kapag buntis ay bawal na po yung mag-a-adventure. Kaya susulitin muna namin ni Habi habang hindi pa ako handa magbuntis at yung husband ko din. And then, first of all, financial talaga ang number one ihanda para sa future ng magiging anak mo. Yun po ang mahalaga.
hindi naman sa magmamadali tayo ay kailangan din talaga maging handa ang lahat para wala tayong poproblemahin sa pagpapalaki ng ating anak. Yung boses ko, nahihirapan akong minsan mag-Tagalog, minsan putol-putol, hindi tuloy-tuloy, no? Basta Bisaya, mahirap mag-Tagalog. Yung Tagalog, mahirap mag-Bisaya, ewan ko. Pero magta-Tagalog tayo para mas maintindihan ng lahat. Dahil nga ako, Surigao nun, Bisaya. Nagtatagalog din ako sa trabaho kasi yung boss ko is Tagalog din. Kaya nasasanay na din minsan, char. Yun guys, hinihintay ko na yung husband ko dito. Ang tagal ng husband ko. Mahirap dito mag-isa minsan, nalulungkot ka. Kaya magbi-video ako, magba-vlog. Yun ang nagbibigay na lang ng kasiyahan para mawala yung lungkot, stress. 'Di ba? Kung walang work, sa bahay lang. Kapag may work, pagod na naman. Pero at least meron tayong day off at makapag-relax tayo dito sa bahay, maglinis, 'di ba? Magluto. 'Yun. Next week ulit kami mag-adventure ni Happy. Babalikan namin yung lugar na pinuntahan namin kahapon para matagpuan talaga namin ang waterfalls. Dahil nga bukas may work na ako. Hintay na naman ng day off. Kaya kung makikita nyo, hindi ako makapag-vlog sa adventure dahil nga uunahin namin yung trabaho namin. Kung pwede palang mag-adventure araw-araw, pupuntahan namin lahat ng mga waterfalls, gagawin namin. Pero priority pa rin ang trabaho guys. Kasi itong social media, hindi naman ito talaga pang forever na kabuhayan. Hindi ito consistent. Ito ay parang pang good vibes ko lang. Kung malulungkot ako, magbablog. Hindi yun dito ako kumikita talaga. Ito na talaga yung buhay ko sa social media. Priority pa rin namin ang trabaho. Yun po ang mahalaga sa amin. Dito sa Amerika, maraming opportunity, pwedeng mabago ang buhay mo. Kaya maging masipag ka lang, patuloy ka lang sa pagtatrabaho habang hindi ka pa buntis, wala ka pang inaalagaan. Dahil ako, pag nandito na yung anak ko, komplikado na po yung oras ko, baka hindi na ako makapagtrabaho or mabuntis man ako, hindi na ako makapagtrabaho. Kaya ngayon, tuloy-tuloy pa ang aking pagtatrabaho para makatulong pa sa pamilya at sa sarili ko. Siyempre, una din yung sarili natin, future. Kung walang trabaho na, hindi na tayo makatulong, mahihirapan na dahil wala na tayong trabaho, di ba? Yun po ang mahalagang mindset kapag nandito sa Amerika. Dahil kapag may mga anak ka na, mahirap na. So, nasa bahay ka na lang. Kung manghingi ng tulong yung pamilya mo, edi mahirapan ka dahil uunahin mo ng sarili mo, pamilya mo. Kaya like kong sinasabi na magtrabaho muna para makatulong. Then sa susunod, sarili mo naman ang tulungan mo. Gusto ko man unahin ang aking sarili na tulungan pero nahihirapan ako pag makita ko yung magulang ko na nahihirapan. Yun po talaga ang aking rason kung bakit yung sarili ko ay hindi ko inuuna. Mas inuna ko yung magulang namin, which is hindi lang ako, si Maria Lasin, pareho kaming iniisip yung magulang namin. Yun po talagang pinakamahalaga na hindi natin pwede kalimutan ang magulang natin kahit may pamilya naman tayo na. Wag na wag po natin kalimutan dahil hindi na po sila bumabata, tumatanda na po sila. Mahalin natin talaga yung magulang natin kahit anong mangyari. Okay guys, yun lang po muna ang ating kwentuhan at nasagot ko naman yung tanong nyo kung saan mga anak si Maria Lasin, which is hindi sa Amerika, hindi din sa Pilipinas, sa Australia po siya manganganak dahil nga nandun ang pamilya niya, lahat nandun sa Australia, opportunity, bahay, nandun, trabaho, kaya imposible po yung tanong na dito sa Amerika or sa Pilipinas, 'di ba? Yun lang muna ang ating kwento today kasi nga magluluto na muna ako ng snack para sa husband ko. Okay. Time check. 3 PM na po dito. Kahapon nakauwi yung husband ko mga 2 PM. Ngayon matagal. Depende po kasi kung maka-out siya ng maaga, maka-out siya ng late na. Kaya maghihintay muna ako dito guys.
Thank you for watching me and see you next time in my next vlog. Bye!